Hi guys. Tsura. Tsura. Ayan, lumabas ako ng tindahan kasi may mga nagiinuman dito sa amin. Sayang naman yung benta. Sayang naman yung benta kung wala akong Red Horse kasi every Friday yung delivery dito ng Red Horse. Kaso nakalimutan ko, natanggal ko yung alarm ng delivery ng Red Horse kasi lahat ng ginagawa ko naka-alarm na. Nabura ko pala yung schedule ko ng pag-pick up sa truck. So kanina nagpabili na ako kanina ng isang case lang, pang ano lang. Baka may bumili mamayang gabi kasi every night may bumibili sa akin isang customer. Gabi-gabi yun, consistent. Isa ng isang bote. So, ganun siya. Vitamins niya na yun. Ganda lang clip. Ayan, naubos agad kasi biglang may nag-inuman. Ang isang case. So, napatakbo ko ngayon kasi sayang yung benta. Ngayon lang ako bumili ng Red Horse sa ibang tindahan. Lagi akong sa truck namimili. Sa bayan ay 635. Mas malaki pa yung tubo nila doon kasi ang Red Horse patakaran nila pag 100 case. Yung na-order ng isang wholesaler, may discount yun. Distributor price yung binibigay sa kanila. Pero dito, yung kinukuhanan ko dito lang sa malapit sa barangay namin, same lang yung bigay nila sa akin, saka doon. Kasi hindi sila nakakaabot ng 100k. So bayan, so mas mura sa bayan na 3 piso lang. Kaya doon ako bumili. Tapos ang kasalo, pahirapan, wala akong nabili sa bayan. Buti hindi masyadong mabenta dito sa may barangay namin yung bilihan dyan ng mga soft drink. So lagi siyang huling nauubusan, may nabibili tayong stock sa kanya. Ayan, ito yung binili ko rin sa bayan. Ito lang yung binili ko. Tapos Coke, kasalo at saka tol. Yan, naamoy na siya ng langaw. At saka Cobra. Tumakbo na ako sa bayan kasi paubos na yung huli nilang biniling Red Horse. Ayan, saglit lang ako naligo. For the benta tayo. Maglalagay muna ako sa freezer para mabilis lumamig yung Red Horse. Tapos, ngayon, mga kasari, ako yung magre-repack ng toyo. Itong toyo na nabili ko, maganda naman siya. Oh. Tignan nyo, maganda yung pagkakatuyo niya. Bago pa siya, hindi pa siya namumula-mula. Maputi pa siya, ganyan yung magandang tuyo. Pangit yung ma-brown na. So, ire-repack natin to. Ang kuha ko dito ay 320. Ayaw niya pang ibigay ng 320. Dapat daw ito ay 400. Kukuha na sa akin na ako nung tamban. Kasi yung tamban, 180 lang ang kilo ng tamban. Kaso mabigat siya. Tapos sabog na yung tiyan. Tapos pag yung tamban pinirito mo, nauubos siya. Sumasama sa mantika. Ito solid na solid. Makakain mo lahat ng parte ng tuyo dito. Maganda tong tuyo na to. So dito nag-a-add ako ng 80 pesos pag nagkikilo ako nito. Pero sa bayan 50 na ang guhit nila nito. Ayan. So dito bumili ako ng 2 kilo. So pinagbayaran ko dito ay 640. Ayan, ang dami na. Ayan, ang dami. Nangamoy tuyo na ako dito sa loob ng tindahan. Ire-repack ko na agad. Tapos ilalagay ko kaagad siya sa ref. Kasi hindi siya pwede ditong nakatenga. May ilago akong pusa. Baka mamaya maunahan pa ako ng pusa. Ay mabawasan pa yung kikitain natin. So yan, meron akong mga presyo dyan. Tignan nyo, may mga bura-bura na siya kasi nakailang palit na ako. Ito sa sibuyas pa iba-iba ng presyo. Ang hawot ay 280. Ito, ang puna nito ay 220 yung tuyo. Ito yun. Hawot ang tawag sa Batangas. So ngayon testing natin. Isa 400. Ilang peraso ang laman. Kasi magkakaiba siya ng size eh. Kung ilang peraso ang laman ng 20 pesos. Usually 20 pesos ang pagbenta ko nito. So, 4 na piraso lang ang laman niya ng 20 pesos. Ngayon, itong gagamitin kong plastic sa pagre-repack, yung plastic ng soft drinks. Idediretso na natin dito yung tuyo. Saka na natin titimbangin ng titimbangin. So, 20 pesos na yon. Mamaya natin siya itatali para sabay-sabay na siyang itatali. Dire-diretso. Mas masarap magtali yung walang guantes. Ito malaki to. Mahal ang kalalabasan mo. So, yan. 20 pesos. Hanggang maubos ko tong 2 kilos. After ko yung matapos, i-repack, nilalagay ko siya sa ref para hindi siya magkaamag at fresh pa rin siya. Hindi nagbabago yung kulay, hindi nagbabago yung lasa, hindi nangangati ang dila mo pag kinain mo. Kasi ang tuyo, pag tumagal, nakakapangati ng dila kasi luma na siya. So, pag nasa ref, fresh na fresh pa siya lagi. Hindi nagbabago talaga yung kulay. Guys, so, 3 peraso lang 20 pesos. Kasi matataba siya. Meron akong customer na araw-araw bumibili ng tuyo. Siguro favorite nila yun. So, yan guys. Tapos ko na i-repack ito. So, 40 packs ang nagawa ko times 20. 800 lahat-lahat.
Tapos last natin yung puhunan na 640. So may tubo ako ng 160 pesos dito sa tuyo. Hawat ang tawag dito. Nag-post ako sa group natin, sa group of sari-sari store owners. Ayan, namahalan sila sa presyo ng tuyo dito sa amin. So, may nag-comment doon na mas mura daw sa TikTok, sa TikTok shop. Kaya nag-search ako, napakamura nga naman. Ayan, napakamura. Kaya sa susunod, magta-try ako doong umorder. Syempre, konti lang muna orderin natin. Titignan muna natin yung quality. Baka mamaya mura nga pero pangit yung quality. Check natin kasi 248 lang yung kinalabasan doon per kilo. Ang laki-laki ng diferensya. 2 garapon ang napuno ko. Tig to 20 pieces kada garapon. Lalagay natin to sa rep. So, ganito na lang ang sharing ko. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lizelle Domdom. Bye-bye. Happy selling. God bless. Guys, last Thursday ay shinare ko sa inyo. Nasa unahang video na hindi ako nakaabot sa pag-order sa Red Horse. So, kahapon Friday, naka-order ako sa truck. Late upload lang to kasi marami akong pending na i-upload. Ayan, nung 2 kahapon. So, ito yung aking na-order. 10 case, 626 ang isang case. Tapos, itong 156 ay refund doon sa Magnolia na inumin. Healthy. Hindi na kasi mabenta, pampasikip lang sa ref. Priority ko ilagay sa ref yung mga mabebenta. Pinick up ko na lang. Kasi inuwan ko na yung basyo doon. Nagbili na lang ako dun sa may tindahan. At ito nga yung refund. Kasi nagpadala ako ng exact amount na 6,260 para makarga. So ito nga pala guys. Ito yung pinagpapatungan ng swimming pool. Umulan na dito sa amin. Umulan na. So tinanggalan namin yung swimming pool. Nilaban na namin yung sapin. Sapin niya ng swimming pool guys. Binili ko talaga para hindi mabutas yung swimming pool. Aray yung swimming pool. So yun guys, may pa-swimming tayo sa mga sukay nating mga bata. Akin tong swimming pool, pinagawa ko. Kaso ayan, nag-swimming yung mga lasing ng isang araw kaya natastas. Pero meron akong pandikit dito ng kasari. Sige. Wow! Ang galing ko lumangon. Ito oh. Guys, papakita ko sa inyo yung pandidikit ko dun sa swimming pool na sinasabi kong natastas. Nilagay ko dito sa parang naunan na nakaselyo para hindi siya mabuo. Sobrang mahal nito. Pero sulit na sulit. Pero madami naman kasing laman niya. Ito yung pinandidikit dito if ever mabutas, matastas. Ayan, ito yung hiningi ko doon sa gawaan ng trapal para pantapal. Konti na nga lang siya eh. So ito siya guys, oh, sobrang grabe kahit tsinelas, naputol na, kayang-kaya niyang idikit. Tatlo na ako nito, 200 plus yung bili ko, pero marami siyang laman, matagal mo na siyang magagamit. Ginagawa ko, tayo siya dyan, para hindi siya mapasukan ng hangin at hindi siya matuyo. Ayan, yun ang kalaban mo dyan, yung madali siya matuyo. Kailangan nakaselyo yung paglalagyan mo sa kanya. So yun, nakatayo siya dyan. Ito pang masilyo to. Kasi yung mga container ko ng mineral water, yung purified water na pang refill, minsan nabubutas. Kaso hindi siya, umabalik pa rin yung butas. So ganyan, tapos nakatayo ko siya, nilalagay sa lagayan. Ayan. Yan yung pinagliliguan namin nung sobrang init. So pinaarawan, kasi medyo may amoy gawa ng tubig na na-stuck sa ilalim. So yan. Ayan, ang ganda na lang guys.